Undoy na pinsala ang tumambad sa mga taga Naga City matapos ngang manalasa ang Bagyong Christine sa kanilang lungsod. Rumaragas ang baha ang sumulubong sa aming pag-iikot kagabi habang papalapit ang Bagyong Christine sa Camarines Sur. Sa sobrang lakas ng agos ng tubig mula sa umapaw na ilog, di na makausad ang ilang motorsiklo at e-trike. Sa gitna, may tao sa gitna. May nag-ilaw-ilaw to na motor. Marami ang nabigla ng pasukin ng tubig ang ilang mga bahay na malapit sa kalsada. Kaya kanya-kanya ng diskarte para humingi ng saklolo sa mga dumadaang rescue units. Kita naman sa cellphone video na ito ang pagtaas ng tubig sa isang subdivision sa Naga City. Napatikim pala sa matinding perwisyong kanilang aabutin. Kinabukasan, ito ang tumambad sa mga residente. Nagkapatong-patong na parang matchbox itong mga sasakyan, SUV at kotse. At ang kwento ng mga residente rito ay sa kasagsagan daw ng pag-ulan ay nagkaroon ng flash flood at ang mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang roon sa unahan ay sama-samang tinangay, umangat at dinala sa kantong ito. Nagkaipon-ipon sila rito. Yung mga ibang sasakyan dyan, lumulutang na eh. Kaya iniilagan namin nung paglabas namin dito, umiilag kami dun sa sasakyan na lumulutang. Inagos naman sa ilog ang tatlong sasakyan na ito na nanggaling sa subdivision na tinamaan ng flash flood. Pinuntahan ng Naga City LGU ang pinakasanhi ng flash flood. Unang-una nag-swell yung river at nagiba yung fence, concrete fence, at dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa subdivisions. Lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction ng Naga ay binaha. And around 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng pagbaha. First time, unprecedented po ito. Lahat ng mga bahay pinasok ng hanggang lieg na baha na may halong putik, kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas. Ayon sa Naga LGU, bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang malaundoy na pinsala na dulot ng Bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na pag-uulan. By around 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yon. Nasamantala, yung normal or monthly average lang naman ng Naga sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman. So gustong sabihin, mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours. Idagdag pa natin yung, kasi yung Naga ay isang part ng Bicol River Basin. Yung floodwater ng Albay, ng Rinconada, ay pumapasok pababa dito sa lungsod ng Naga. Combination talaga siya ng flash floods at the same time volume ng tubig. Very abnormal yung nangyari. Yung nangyari sa lungsod ng Naga is very much similar to what happened sa Metro Manila nung Ondoy. Sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang, no? Kaya yung mga trucks natin sana, actually prepared naman tayo sa mga heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi napaghandaan masyado na pangyayari na lampas tao na even our 6x6 trucks, hindi niya na kaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng Naga para makabangong muli, lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees. We need additional rescue equipment. We need additional rescue boats. Yung needs ng pagkain, no? Kasi ngayon halos lahat ng ating pong mga pamilihan ay sarado. Kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung housing equipment. Kasi maraming mga bahay ang sigurado mangailangan ng pagkukumpuni.
Sa mga oras na to, Mel, ay wala pa rin kuryente sa buong lungsod ng Naga at ang mga establishmento tulad ng sa akin likuran ay pinatakbo lamang, pinapailaw ng kanilang mga generator set. At sa ngayon ay pahirapan din ang magbili ng mga basic needs at mga supplies dahil marami sa mga establishmento ay sarado pa rin hanggang ngayon.